Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. Gusto ko lang pong batiin yung mga followers ng ating Panginoon Jesucristo ng mga taga-Agusan del Norte and Agusan del Sur. So, salamat po sa inyo pagsubaybay dito sa ating channel. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. I hope lumalago tayo sa ating buhay pananampalataya. Natuloy po natin yung ating series patungkol po sa Redeemer God, Understanding Biblical Hope. Kapag inuunawa po natin yung pag-asa na dala-dala sa atin ng banal na kasulatan, ito po ay hindi natin mailalayo sa katangian ng Diyos na siya ay manunubos. Again, hindi lang po siya manunubos, siya rin ay mananakop. Sinasakop niya yung mundo, yung mga kaharian ng tao, yung mga bansa. Pinapailalim niya sa kanyang pamamahala. At tayo po yung mga nauna na sinasakop ng Panginoon, binabago ng Diyos araw-araw upang ang paghahari ng Diyos ay mas lalong matanyag, mahayag sa atin. Na yung pag-aaralan po natin ngayon ay patungkol po sa Daniel chapter 2 verse 35. Now, ito po ay patungkol sa mga kaharian ng tao na inihayag po ng propeta ng Diyos sa pamamagitan ng propeta Daniel. Nung mga panahon niya, ang hari po noon ay si Nebuchadnezzar. Now, ito po si Nebuchadnezzar, nagkaroon po siya ng matinding panaginip na walang makapag-interpret. Now, gusto niya patayin lahat ng mga wise men doon sa Babylon kasi walang makapag-interpret until si Daniel, yung lumapit sa kanya at sabi ni Daniel, mahal na hari, ang Diyos po ay inihahayag sa inyo kung anong mangyayari sa hinaharap. So, ito po yung panaginip ng hari. Meron siyang estatwang nakita. Ginto, pilak, bronze, bakal. Tapos merong mix ng clay. Tapos merong isang bato na galing sa bundok pero hindi tinapyas ng tao kundi God, galing sa Diyos mula sa Diyos yun eh. So, not by human hands. Tapos winasak lahat ng mga kaharian ng tao. So, sabi ni Daniel, ito po yung interpretation niyan, mahal na hari. Kayo po yung kingdom na to, Babylon. Ang susunod po na kingdom na sasakop sa Babylon ay Medo-Persia. Itong silver. Tapos itong Persian Empire na to, sasakupin naman ng Alexander the Great, yung Greek Empire. At pagkatapos yung Greek Empire naman, sasakupin naman ng itong bakal na ito. Yun yung Roman Empire. Now, sa panahon ng mga hari ng Roman Empire, magse-set up ang Diyos mismo ng kanyang kaharian na sasakop at magwawasak sa mga kaharian ng tao, sa mga imperyo ng tao. At yun yung bato na mula sa bundok, na dudurog dito sa estatwa na ito. At itong bato na ito ay magiging isang malaking bundok na pupuno sa buong mundo. Napakagandang propesiya, no? So, sabi po rito sa Daniel chapter 2 verse 35, babasahin ko na lang po sa Tagalog. Pagkatapos nadurog ding lahat ang bakal, putik, tanso, pilak at ginto. Naging parang ipa ito at tinangay ng hangin at walang naiwan kahit bakas. Samantala ang tipak ng batong bumagsak dito, yun ang kaharian ng Panginoong Jesucristo, yung 5th kingdom. 4 kingdoms po yun. Yung 5th kingdom na dumating, ang Diyos mismo ang nag-set up, winasak at sinakop yung mga kaharian ng tao. Winasak yung mga kaharian ng tao at sasakupin niya sa pamamagitan ng Great Commission. So yung tipak ng batong bumagsak dito ay naging isang napakalaking bundok. Later on, marirealize nyo, yung Mountain of the Lord pala, yan yung church, the body of Christ, na sasakop dito sa mundong ito. Na lahat ng mga bansa magiging parte ng katawan ng Panginoong Jesucristo, ng kanyang church, ng iglesia, people of God. So, naging isang napakalaking bundok na pumuno ng buong daigdig. Kaya napakaganda ng diagram natin eh. Yung buong mundo mapupuno ng mga mananampalataya, mga sumasambat, dumadakila kay Yahweh. Now, pag samasamahin niyo po lahat ng mga devotions natin dito sa Promise of Redemption, original intention ng Diyos, makikita niyo kabuuan agad na plano ng Diyos dito sa mundo. Now, ito po ay promise pa lang. Hindi pa nagsisimula, wala pa si Jesus Christ. Pero inihayag na anong mangyayari sa hinaharap. Now, sabi po rito sa Daniel chapter, yung basa lang po tayo mula 35, no? Pagdating sa 44,
Sabi ron, in the time of those kings, most likely, yun yung fourth kingdom, no? Mga hari ng fourth kingdom na yon. The God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed. Kaya si Jesus Christ, pinanganak siya sa panahon ng Roman Empire. Nung pinanganak siya, si Augustus yung emperor no. Nung pinatay si Jesus Christ, si Tiberius yung emperor na ng panahon na yon. At noong mga panahon na yon, yung God mismo, yung Diyos mismo, the God of heaven, siya mismo yung nag-set up ng kaharian na hindi mawawasak. The God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed, nor will it be left to another people. It will crush all those kingdoms and bring them to an end, but it will itself endure forever. Kaya po ang kaharian ng Panginoong Jesucristo, hindi po magwawakas yan. Walang katapusan yan. It will endure forever. Now, ito po yung teaching natin ngayong umaga. Any attempt to build a world empire will be crushed. Yung Roman Empire, last na po yun. Wala nang kasunod na world empire na sasakop sa buong mundo, tapos yung mga tao luluhod dun sa imperyo na yun o dun sa sinasabi nilang mga diktador antikristo. Wala nang world empire na kasunod ng Roman Empire. Kasi yung fifth kingdom na ng Diyos yun na yung bato, nagsimulang maliit, winasak yung imperyo ng yung four kingdoms na yon, tapos naging malaking bundok at pupunuin yung buong mundo. So, any attempt to build an empire will be crushed. Pwede ka bang build ng empire na sixth kingdom? Tinalo mo pa yung kingdom ni Jesus Christ. So, throughout history, maraming mga empires ang nag-attempt na maging world empire. Pero anong nangyari? Crushed. They were crushed by God, under the sovereignty of God. Nadurog sila. Bigyan ko ng example. Punta tayo rito sa mapa natin, no? Nag-attempt si Genghis Khan. Siya yung susunod na kingdom kapalit ng Roman Empire. So yung sinakop niya, napakalaki talaga. Nakita niyo po itong mapa na to. Ganito kalaki yung nasakop niya. Yan. Yung part na yan. Pero ngayon, 21st century, ito na lang yung Mongolia. Ito yung Mongol Empire ngayon. Pinaliit ng Diyos. Dinecentralize. Yung mga bansang nasakop niya, dinecentralize, nag-iiba't ibang mga ethnic groups, tapos lumiit yung Mongolia. Ito yung Mongolia ngayon, no? Bayani nila yan si Genghis Khan. Ottoman Empire, nag-attempt din. Nakita niyo po yung mapa natin na yan. Turkey. Yan. Ottoman Empire. Malaki rin ang sakop ng Ottoman Empire actually. Pero, ngayon, ayan na. Turkey na lang siya. 21st century. Isa sa pinakamalaki, or I think that the largest empire in the world is the British Empire. Ganito lang kalit yan, mga 1450s. Ayan lang yan, England. Pero, pagdating ng 1920s, yung England na yan, sobrang laki na yan. By the way, itong America, itong East Coast, kanila yan dati, before 1776, nung naging independent yung America. Canada, kanila yan, 1920s. Ito, maraming mga bansa rito, kanila yan, mga islands na yan. Pati ito, I think, itong Georgetown yan, Guyana. Tapos yung Africa, ang dami nilang sakop mula rito, Palestine, Egypt, pababayan, Sudan, Kenya, Zimbabwe, South Africa, Botswana, kanila din yan. Pati yung Nigeria, itong area na yan, kanila din yan. Sa Arabian Peninsula, Yemen, Oman, yan, Palestine. Hanggang Asia yan, India, Myanmar, pababayan ng Malaysia, yan, Singapore, kanila yan, Hong Kong, pagdating sa China area. Tapos hanggang yan, Papua New Guinea, Australia, ang laki-laki, New Zealand, kanila lahat yan. Ang British Empire ang pinakamalaking empire. Pero ano nangyari? Ngayon, 21st century, 2023 na ngayon, kung pinapanood mo ito ng 2024, 2025, or kung ano man date, eto na lang yung England ngayon, yung British Empire. Lumiit uli. Kasi wala na pong empire na susunod pa sa Roman Empire. Any attempt to build a world empire will be crushed.
Ang kingdom na lang nalalago, kingdom ni Jesus Christ. No? Number 2 na teaching natin, the kingdom of God is the rock that became a huge mountain that fills the whole earth. Ang kaharian ng Diyos, siya na yung fifth kingdom na pinaprophesy dito sa Daniel, na pupuno ng buong mundo. Wala ng empire, wala ng human empire na pupuno ng buong mundo, sasakop sa mundo. Si Jesus na yung sasakop sa buong mundo, according to the prophecy of Daniel. Ngayon, paano yung isang human empire malalamangan si Jesus o matatalo si Jesus? Impossible. Yung fifth kingdom, si Jesus na yon, sasakupin niya yung buong mundo. Pangatlo po, the biblical hope involves the rule of the Messiah who saturates the whole earth with His kingdom. Yan po yung biblical hope natin. Isa-saturate po yung buong mundo ng kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. And yan yung panalangin na tinuro sa atin ni Jesus Christ, di ba? Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kailangan yung kalooban ng Diyos, yung kaharian ng Diyos, maghari dito sa lupa. Kung paano naghahari yung kalooban niya sa langit. At mangyayari po yan. Yan po yung biblical hope natin. So ito po yung mga application natin. Number 1, believe that the growth of the kingdom of God does not come instantly but gradually. Minsan kasi inaanapan natin ng instant si Lord pero hindi natin nakikita gradual yung paglago ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, hindi biglaan. Slowly but surely. Number 2 application, be an evidence of the kingdom. Eto na, preach tayo ng kingdom of God. Naghahari na si Kristo. Tanong, ikaw ba ay ebidensya ng paghahari ng Panginoong Jesucristo? Marami mga Kristiyano hindi naniniwala na naghahari na si Kristo ngayon. Ngayon mismo. Pero marami ring mga Kristiyano na naniniwala na naghahari na si Jesus. No, yung millennial reign, eto na yun, nangyayari na. Pero kung naniniwala ka na naghahari talaga ang Panginoong Jesucristo, dapat tayo na yung ebidensya ng mga tao na pinaghaharian ng Diyos. We are citizens of the kingdom who are being ruled by Christ. Kaya pag nagsalita tayo dapat sa kapwa natin, buhay na buhay yung paghari ng Panginoon kasi nakikita dapat sa buhay natin. Be an evidence of the kingdom. Number 3 po, be a messenger who is consistent to your message. May mensahe tayo paghahari ng Panginoon. Yan ang pinoproclaim natin. King Jesus is conquering the world. Yung mga responses ng mga tao dapat surrender under the lordship of Jesus Christ. Ang ganda ng mensahe natin, paghahari ni Kristo, dumating na ang kaharian ng Diyos at nagsisimula ng lumago dito sa mundo. Yung mensahe na yun dapat consistent sa atin bilang mga messenger, bilang mga mensahero. Dapat nakikita talaga sa buhay natin na tayo yung mga taong pinaghaharian ng ating Panginoong Jesucristo. So be consistent with our message. Be an evidence of the kingdom. Dapat ikaw yung pinagmamalaki ng Diyos. Tayo yung pinagmamalaki ng Diyos na, eto yung ebidensya ko na yung paghahari nga ng Panginoon dumating na dito sa lupa. At sinasakop na yung mga tao. So be an evidence of the kingdom. Be consistent to our message. At para po sa question natin, discussion natin, are you an evidence of the reign of Christ? Ebidensya ka ba ng paghahari ng Panginoong Jesucristo? Napakagandang tanong, na dapat pagmuni-munihan natin, pag-isipan nating mabuti. Are you an evidence of the reign of Christ? At para naman po sa ating panalangin, Father, forgive me when I do not display your reign in my life. Forgive me whenever I fail to be a faithful and loyal subject of your kingdom. I pray that my life will become a message to the people around me that Jesus is really the King of my life. In Jesus' name. Mga kapatid, yung mensahe po ng Biblia, ang Panginoon naghahari na sa mundo talaga. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. Kaya pinapamanhik ko po sa bawat isa sa atin, lalo na sa akin na nagsishare ng devotion na ito, na dapat lahat tayo ay nagiging ebidensya ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Naramdam ng asawa mo, ramdam ng mga anak mo, ramdam ng mga kapatid mo, magulang mo,
ng mga kaibigan mo na ikaw nga ay pinaghaharian na ng ating Panginoong Jesucristo. At kung hindi ka masyadong pinaghaharian, parang kulang na kulang, let's ask the Lord's forgiveness. And let's ask God's grace to enable us to become consistent to our message. Sama po natin ito sa ating mga panalangin. At kung meron po kayo natutunan sa devotion po natin na ito, short lang pero concise, ang daming laman, no? Kahit ilan lang doon, please share in the comment section below para encouragement po sa marami, pati na rin po sa akin. At wag po natin kalimutang ibahagi ang devotion nato sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.